Okay, new episode tayo, no? Jumper wire sa two-pole breaker, no? Madalas mangyari to sa mga line to ground or line to neutral system, no? Single phase two wires, no? Katulad nito, no? Meron tayong jumper wire na katulad nito. Kung makikita nyo dito sa diagram natin, no? Galing sa meter base, pagdating niya dito, yung ating ungrounded conductor, tumap dito sa sa isang pole ng breaker, tapos nag-jumper wire tayo, no? Para paghiwalayin yung circuito ng lighting at ni outlets, no? So, pasado kaya sa PEC yan? Alamin natin kung pasado sa PEC yan base sa mga rules na meron sa PEC, no? Okay, isa na natin. So, sa libro ni Fajardo, ang sinasabi dito is yung ating pinaka-diagram ni Fajardo is gumagamit siya ng fuse, no? Fuse box, no? Na merong dalawang fuse sa isang loob ng box, tapos meron tayong safety switch sa ibabaw niya or ahead ng switch, no? Advantage lang nito is hindi siya magsasabay na mag-trip, no? Pwede mo siyang gamitin sa magkaibang sirkito, no? Katulad ng sa lighting tapos sa CO. For example, ito sa lighting, ito sa CO. So wala kang problema, no? Plus yung jumper niya dito is internal na, no? Kumbaga meron talaga siyang built-in na may jumper na dito, no? So talagang naka-design siya para sa ganyang purpose, no? Master, paano yung mga ginagamit natin na two-pole breaker? Pwede kaya yon? So unang rule na dapat tingnan natin, since service equipment naman yung may jumper na two-pole breaker natin, is throwback muna tayo, no? 230/62. Matatandaan nyo yung sa meter center, no? Pwede tayong magkaroon ng unprotected, walang main circuit breaker dito, no? Okay lang. Basta 6 na breakers lang. So balikan nyo yung video ko kung hindi nyo panood to, no? So pinapayagan ka basta 6, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So okay tayo dyan, no? So technically, one set of service entrance conductors, 6 breakers. Remember that, ah? So, punta natin dito. So, dito, lumalabas, dalawa yung breaker natin, no? Sa isang set ng service entrance conductors, no? Ayun, no? Maximum 6 breakers. Dito, dalawa lang. So, technically, safe tayo dun sa side na yun, no? Sa rule na yun. So, pasado yan sa PEC based dun sa 230/62A na rule. Pero dapat tandaan natin na marami pa tayong rules na dapat tignan, no? So, kung base lang dyan, pasado tayo. Pero, dahil nga marami pang rules, possible na hindi tayo pasado, no? So, double check natin. Tapos, kung papansin nyo, two-pole kasi yung ginamit natin. Though, sinasabi natin, maximum 6, dalawang breaker lang ito dahil nga two-pole. Problema mo lang pag ginamit mo yung two-pole na breaker is pag mag-trip yung isang pole, no? For example, nag-trip tong isa, since meron kang mechanical interlock in between the two poles, pati tong isa mag-trip na, no? So technically, kung gusto mong gawin to, magdalawang 1 pole ka na lang, no? Para mas reliable yung system mo. Kasi imagine, nagkaroon ka lang ng short dito, pati tong ilaw mo mamamatay, di ba? So paano mo ayusin yung problema lalo kung gabi, di ba? Okay. Ito example din to ng rules, no, ng PEC. Dito ginamit is one pole na breaker. Plus instead na parehas na ng enclosure is magkahiwalay na yung enclosure natin, no. Parang ito yung lumalabas dito is yung parang sa busbar gutter system natin sa meter center. Though hindi na siya yung metered center talaga na parang na siya, talagang pinag-separate lang niya. Plus, ito, meron siyang busbar gutter dito. Pwede rin yung gitong setup, no? Okay. PEC 110-115, no? Electrical connections. Since sinasabi natin, nag-jumper tayo, so ibig sabihin, dalawang wire yung nagka-terminate sa isang breaker terminal, no? So, pwede kaya yon? Sabi dito, sa terminals na yan, terminals for more than one conductor and terminals used to connect aluminum shall be identified. More than one conductor. Sabi na identified is dapat meron siyang marking na katulad nito. No? Kung copper yung conductor mo, dalawa, pwede. No? Sa square D type na breaker na to. Kung aluminum, AL or CU, aluminum copper, isa ka lang.
no? Hindi ka pwedeng magdalawa, no? So, dapat palagi mong alamin kung nakadesign yung breaker mo dyan, no? Plus, itong mga type ng breaker na to is yung mga ANSI type o yung American standard na breakers to, no? Kaya kung makita mo si Square D, nung matagal-tagal na to, no, yung mga Square D na breaker, maraming gumagamit ito noon, no? Actually, ngayon meron pa akong mga ganitong breakers. So, kung titignan mo itong diagram na to, no, sa Square D, no, sa lahat ng American type ng breaker, no, NEMA ANSI type ng breaker, si Square D lang yung nakita ko na merong ganitong setup, no? Nung pwede siyang 2 conductors, yung mga QOB, no? Na model. For example, ito, isang screw lang to kung titingnan nyo. Dahil meron siyang clamp na ganyan na pinatungan, allowed yan, no, na magkaroon ng 2 wires, no? Plus, si Square D mismo gumagawa siya ng breaker na may dalawang slot na papasukan ng wire, no? Which is technically napakalaking advantage. Katulad nito, may clamp ka dito, tapos may papasukan ka na tig-isang conductor. Di baling pumasok yung screw mo dyan, at least nakadesign siya sa ganyan, no? Ayun ang advantage ng mga breakers na nakadesign for 2 conductors. Paano kaya to, master, no? Sabi mo kasi, sa lahat ng American type ng breaker is si Square D lang yung nakita mo na may ganun na setup. Kahit si GE, di ko nakita na may ganun setup. Wala siyang marking, no? Kadalasan, makita mo dito is Koten breakers yung ginagamit, no? Kung sa mga Facebook group or sa mga YouTube, ganyan, makita mo palaging Koten ang ginagamit. So, pero si Koten, laging tandaan, wala siyang labeling na pwede ang double tapping. Walang ganyan, walang labeling. Kahit ikut-ikutin mo tong Koten na breaker na to is wala kang makikita, no? So, paano kaya, master? Actually, sa PEC, pinapayagan kang i-waive off yung ibang rules, no? Katulad nito, sa 2009, sinabi dito na yung AHJ or Authority Having Jurisdiction, pwedeng yan yung City Hall o Electrical Inspector, pwede niyang i-waive yung mga specific requirements sa code, no? Kung meron siyang mahanap na alternative method. Sa PEC 2017 naman, no? 1012, approval, no? Basta in-approve yung mga items mo ay magagamitin mo dun sa electrical installation mo, o pwede ka, no? Katulad na lang dito sa diagram natin, no? Can I use this unlisted equipment, no? Katulad ni Koten, hindi naman talaga siya naka-list for 2 conductors. Pag pumayag City Hall, okay, papayag, wala kang magawa talaga, no? Pumayag siya. Actually, maraming mga ganitong setup, no? Pero bibigyan ko kayo ng idea kung bakit kaya pumapayag yung mga inspector minsan, no? Dahil si Koten, no? Kung natin ng Koten, halos kopya niya yung mga American type ng breaker, no? Meron din siyang clamp na pang press down ng conductors, no? Ito siya, oh. So basically, pag pinasok mo yung isang wire dito at isang wire dito, nape-press down pa rin nung clamp na yan yung conductors natin. So possible pa rin na may terminate natin yung wires. Yun yung sinasabi na alternative methods, kung makahanap ka ng alternative methods, no? Kahit hindi siya properly listed dun sa bagay na yun, no? Okay. Pero ito kaya, papayagan kaya to? Screw lang siya, tapos hindi siya yung clamp down type na na screw. Though tinanggal niya yung handle tie, no? Ayan, tinanggal niya. Naging 2 single pole. Hindi pa pwede to, guys, no? Nabubulunan na yung terminal mo, no? Hindi siya nakadesign sa ganitong setup. Lalo kung the screw na ganyan, literal yan for 1 conductor lang. Gito lang yung setup niya. I-roll mo na ganyan yung wire niyan, tapos tsaka mo siya ikutin. Dahil merong nakadesign yan na torque ang kada isang breaker, no? Yung torque na yan yung puwersa na ibibigay mo dun sa screw, no? Kung nabinulunan mo na yan ng sobra, edi hindi na papasok yung torque na pinapasok natin dito or yung force mo, no? So, technically, violation to ng PEC, no? Kaya namula na yung mata ni Mr. Bean kakatingin, di ba? Okay. Ito example din to, no? Itong type ng breaker na to is hindi siya naka-design, no? Siemens brand naman to, no? Yung mga lumang Siemens din to, American type din. Though si Siemens is German brand yan, marami siyang
Meron siyang ANSI type, NEMA ANSI type, tsaka IEC type na breaker. Ito, hindi siya po pwede, no? Dahil kung titingnan mo yung connector niya, direct screw lang talaga na literal, no? So, kung naglagay ng dalawang wires dyan, no? Tudurugin na yan, guys, no? So, napakadelikado. Kaya, hindi basta-basta nagdo-double tap ng mga breaker, no? Dapat i-check din natin yung mga proper na breakers na gagamitin natin, no? Katulad nito, pag wala kang clamp, syempre, poor contact. Kasi nga, pag dinurog na yan, dalawang wire na yan, lalo kung solid conductor ginamit mo, no? Yung solid, no? Wasak yan, guys, no? Huwag yung gagawin yon. Lalo kung magkaibang size pa ang conductor mo o yung wires mo, no? Okay. Paano yung mga ganitong type ng breaker? Si Himmel, no? Si Himmel is, naalam nyo naman yan, no? Himmel is made in China. Meron ding ano na si Schneider dyan, no? Parang ano to ewan ko kung parang mix siya, no? IEC type to mga ganitong breakers, no? Basically, ang standard na ginagamit nila is yung IEC, ito, yan. Tapos, meron pa siya yung sa industrial type na, nakalimutan ko lang yung number ng ano. Siguro, discuss din natin sa susunod yung mga types ng standard ng breakers, no? So, IEC type breakers to, may sinusunod tayong standard. Titingnan mo dito, hindi na consider ng PEC yung mga IEC type breakers, no? Kasi ito talaga wala naman listing to ng 2 wires na nakalagay diyan. Nakalagay diyan 2 conductors diyan, wala naman nakalagay diyan, di ba? Kailangan mo i-check isa-isa yung technical data sheet, no? Data sheet or yung catalog, no? Palagi mo hanapin yung connection, kung anong wire size yung pwede. Kung ang rating nito is for example 30 amperes, no? Sample lang, 30 ampere trip. So, 1 to 63 amperes daw ang rating. Allowed daw yan maximum 25 mm squared. Take note wala siyang sinabi kung ilang conductors, no? Wala siyang sinabi. So, technically, walang sinasabi na limit kung ilang conductors. Basta yung area mo, na-consider mo siya na 25 mm squared, no? Bibigyan ko kayo ng example, no? Ito yung malaking advantage ng mga IEC type breakers. Ito naman, no? IC60N na Schneider, no? Kung meron kang types ng conductor dito, no, nakalagay dito is based on total cross-sectional area, no. For example, meron kang breaker na 40 ampere trip ang rating mo, no. Technically, na-allowed ka hanggang 35 mm squared ang wire mo. Remember, yung rigid natin is THHN, tapos yung kung royal cord ka is flexible, no. So, ang sinasabi lang naman dito is kung lalampas ka dito sa 35 mm squared, let's say 16 mm squared, gumamit ka na ng multi-cables terminal. Yung multi-cables terminal is ginagamit lang naman yon para may soksokan lang naman yung conductor mo na tatlo. 1, 2, 3. Parang accessory siya, no? Pero kung wala kang accessories, hanggang 35 mm squared tanggap ka. Sabihin mong dalawang 5.5, okay lang, no? Walang problema. Kasi 'di ba magja-jumper ka nga katulad ng ganyan, no? Pero take note lang guys, huwag kayong magpapatakbo ng parallel conductors na less than 50 mm squared. Binabawal ng PEC 'yon, no? So take note lang. Okay. Advantage na ng mga IEC type breakers is gumagamit sila ng cage type na terminal, no? Katulad nito. Ano advantage nito, master, no? Pinaka-advantage niya na ipapakita ko sa inyo is madali, naiipit talaga ng literal yung conductors. Katulad dito, no? Kung titingnan mo dito sa part na to, yung conductor na to nakapasok dito sa ating terminal. Tapos pag in-screw mo siya, no? Dahan-dahan, in-screw mo na siya papasok. Instead na yung screw yung bumababa, no? Hindi, umaangat yung pinaka cage terminal niya, no? So pag binalikan natin yung ating slide kanina, no? Ito yung cage terminal na yan. Pag in-screw mo to, no? Umaangat ng konti ito para maipit yung conductors natin, no? Ang laking pagkakaiba dun sa mga ANSI type na breakers na ginagamit natin, no? Yan. Katulad nito, kitang-kita naman, guys, no? Binaba niya, pinasok yung wire, tsaka niya kinain ulit, no? Pag ini-screw niya, pag sinarado niya na, pumapasok na papalik yung pinaka-cage natin, no? Kaya napalaking advantage ng mga ganitong breakers type. Yan. For example to, EC9 MCB,
Ang maximum niya is 25 mm squared. Pag flexible, 16 mm squared, no? So, technically, tunnel type. Halos yung cage type lang din naman ito, or pillar type. Kung titingnan natin, pinapayagan din yung double tapping, no? Ng ating conductors. Katulad dito sa ating consumer unit dito, or yung MCB panel box, meron tayong double tapping dito, no? Allowed na naman siya. At mismo, si Schneider yung nagsasabi nito. Yan, kitang-kita naman guys. Double tapping, literal, no? Ito, pinaka worst case scenario na talaga to, na ginawa ng Schneider mismo, no? Instructional video na niya to. Puro double tapping. So, kung sasabihin ng iba na violation yan, no? I-check nyo yung pinaka function ng kada breaker galing mismo sa manufacturer. Kasi, marami namang instructionals ang mga manufacturers. Katulad nito, mismong YouTube channel na ni Schneider nagsasabi sa'yo na ganyan ang connection pa pwede ka mag-double tap, no? Katulad nito, nag-jumper siya, no? Halos ganun din yung application natin dun sa kanina, di ba? So, ito rin, nag-jumper din to, no? Kitang-kita naman. So, technically, nasasatisfied tayo dun sa tamang function ng mga breakers. Ito sa IC60N, 35 mm squared to 25 mm squared, no? Ayun, no? Kitang-kita yung terminal, no? Napakaganda. Pag nagsuksok ka ng dalawang wire, for example, tapos mayroon kang jumper dito, sabi mo na magsuksok ka ng isa, yung galing sa service entrance, no? Ito yon. Tapos nag-jumper ka papunta dito. So, dalawang wires to, no? Pag in-screw mo na yan, pag ganyan, di ba? Pag in-screw mo na to, sasarado ng buo yan. Kitang-kita, oh. Closed, enclosed type talaga. Kain talaga yung wires, no? Yun ang napakalaking advantage nito. Okay. Katulad ito sa ABB, yan. 25 mm, no? Na cage type terminals, up to 16 mm squared together. Ito nga, may nakadesign pa siya eh. 4 bus bars, yung mga comb bus bars na tinatawag. Comb bus bars. May bus bar ka na, may conductor ka pa, no? Kita mo naman yun. Kung gusto mo, pag ginamper mo siya, bus bar yung jumper mo, tapos conductor yung papasok galing sa service entrance, ito yung isang grounded mo. Pwede rin yun, no? Pero yun nga lang, bibili ka pa ng getong bus bar, no? Napakamahal. Ewan ko lang kung magkano sa iyan, no? Baka di mo kayanin. Okay. Paano kung anong breaker natin is hindi talaga nakadesign sa double tapping, no? Kung talagang worst case scenario ka talaga, wala ka na talagang choice, no? Pwede kang mag-splice sa service entrance conductors. Katulad nito, nag-splice siya dito. Ito yung service entrance conductors natin, yung papasok dito. Tapos, isang breaker dito, tumap dito, tatap siya dito, tumap dito. Pwede yan, no? Gamit itong mga solderless connector or split bolt connectors, pwede yan, no? Kasi listed naman yung mga items na yan for talagang ganyan na purpose, pang tapping, no? Ito, so magtatanong, 234.7 splice conductors. Service entrance conductors shall be permitted to be spliced or tapped in accordance with 110.114, yung kaninang rules natin. Kung titingnan mo dito, katulad nito, meter center to, no? Yung split bolt connector or solderless connector, ginamit niya instead of bus bar gutter. So, pwede yan, no? Parang tumap na lang yung kada branch papunta dito. Isang branch, isang branch, isang branch, isang branch, no? Napakalinis. Pwede naman siya, no? Though, mahirap nga lang yan pagdating sa maintenance, no? Pero kung dalawang breaker lang naman is wala kang problema, no? Solderless connector or split bolt connector, no? Meron kang kailangan mo ng rubber tape dito at saka ng electrical tape na para double whammy ka talaga sa protection niya. Okay? Okay. Paano master, no? Pwede kaya yung ito na talaga siya, no? In-apply na natin. Tap using solderless connector. So, titingnan mo dito, nakatap na lang siya na ganyan sa mismong main conductor, no? So, malinis din naman siya tignan, no? Kasi ina-allow na naman ng rule, eh. Wala nang magbabawal sa iyo, eh, no? Separate enclosure din. Pwede rin naman to. Mas okay nga to, eh. Parang yung kanina pinakita natin, no? Nag-split bolt ka dito, tapos punta dito yung isa, tapos ito yung isa, tapos nag-split bolt ka dito. So, pwede rin yan kasi nga, listed ka naman sa items na yan. No? Katulad dito,
Ito, hindi lang siya gumamit. Ito, naka-split bolt siya dito, naka-split bolt siya. Solderless, no? Tapos ito naman yung pinaka terminal, ano natin, grounded conductor terminal or neutral terminal. Pinayagan naman siya, no? Galing mismo sa NEC handbook to, no? So, merong magsasabi diyan na hindi pinapayagan yung mag-splice sa service entrance conductors. Pakita niyo to, no? Okay. Ganon din to. Pero take note lang itong mga split bolt na ganito o yung mga mechanical lugs, ganyan, mga terminal lugs, tsaka yung itong solderless natin na to, no? Kailangan yan, for 2 wires lang yan. I listed ito for 1 wire lang to. Ito for 2 wires. Merong mga 2 wires, merong 1 wire lang, no? Kailangan naka-listed din yung mga items na yan, no? Kasi iwasan natin magkasunog dahil tandaan nyo, mag-i-splice kayo sa service entrance, no? Service entrance conductors are always unprotected, no? Unprotected yan. Kaya ang problema lang talaga dyan is yung gagawa ng splicing. Paano kung yung item na ginamit for splicing is hindi nakadesign dyan, no? Yun ang napakalaking problema. Dito, safe ka. Lahat ng part dito. Kasi may breaker ka. Dito sa part na to, wala ka namang protection dyan, no? Kaya marami sasabi, bawal mag-splice dyan, no? Ito rin yung hawks na gusto nating malaman kung pwede. So, talas na to, no? Bawal daw yung splicing or tap sa service entrance conductors, no? Sinasabi nila. Geto yan, guys, no? Sa lumang PEC, bawal talaga. Pero sa bago, hindi nababawal yan, no? According sa 2017, huling pinagbawal yung service entrance conductors na merong splicing is 1999 pa, no? So yung mga lumang PEC, bago yan, 1992, 1985, 1980, ko nung year yan. Sa mga lumang PEC na yan, bawal pa yung splicing dyan sa service entrance conductors. Pero, ngayon, sinigurado na ng code, no? 2017 yung PEC natin na bago. Kaya pag sinek nyo siya, may nakalagay na doon na talagang literal pa pwede, no? Pwede na. So merong magsasabi sa inyo na bawal, lalo yung mga veterano na talaga na mga engineer or electrician. Sabihin sa inyo bawal. Pakita na lang to, guys, no? Para wala kang away, no? Okay. So, yun lang, no? Kung meron kayong mga tips or suggestions diyan, no? Dahil so far halos ito lang din, no? So, yun lang, guys. Thank you.